Matuto kayong irespeto niyo yung ng tao. 'Di ba? May batas na meron ng the Truth in Lending Act, hindi nyo pa sinunod. Tapos tatakutin nyo ng ganyan, makikita yung ibang utang. Anong gagawin nyo pag nakita nyo? Diba? Wala na, napautang yun eh. Puro kayo bobo. Diba? Kung yan, chinik nyo nung una, simula pa lang nun doon, hindi nyo napautang kung mayroon talagang utang. May nagtanong sa akin, magandang tanghali po sir, magtatanong lang po sana about sa OLA kung totoo po ba ito. Paki-hide na lang po ang pangalan ko. Maraming salamat po. Paalala, ayaw naming ma-forward sa Debt Management Department ang account nyo dahil posibleng matatawagan ang reference nyo, pero kung ipapakita mo ang hindi pagbabayad ng maayos at hindi pagsunod sa cut-off time, lahat ng report namin sa'yo forwarded to Debt Management Department at posible lahat ng information na nilagay mo ay matatawagan at matrace pa ang ibang loan mo. Magbayad ka na lang ngayon na. Thank you. Alright. Sigao itong naniningil sa inyo. Kuno. Okay. Maraming salamat po dito sa panibagong katanungan na ibinigay niyo po sa akin. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright. Ito na naman po sila, si Debt Management Department. Okay. Wag niyo pinag-iintindi itong mga to, no? Kasi lahat naman ho ng kumpanya, no? May kanya-kanya naman ho talagang department yan. Hindi ko lang humaintindihan itong mga online lending apps na abusado kung ano-ano ho pinapangalan sa mga department nila. May debt department management, may higher department, kung ano-ano yung department. So, bagay, wala naman tayong pakialam dun eh, kahit anong department yan. Kahit lagyan nila ng department store yung nila, kumpanya nila, wala ho tayong pakialam dun. Di ba? Huwag niyong tinatakot ang sarili ninyo, no? O, kagaya ho nito, tingnan nyo ha, ayaw daw nilang ma-forward. O, ba't sinasabi pa nila kung ayaw nila? Di ba? So, ano ang ibig nila sabihin dito? So, tinatakot kayo. Doon pa lang ho sa panimula, alam na alam nyo nang nananakot eh. O, di ba? O, tuloy ho natin. Ayaw namin na ma-forward sa Debt Management Department daw yung account ninyo dahil posibleng matawagan ang reference ninyo. Okay, sige po. Pag-usapan natin yung reference. Kung yan pong reference na yan, ipin-provide nyo, kayo ang nagbigay nung pangalan at saka po nung cellphone number at tinawagan nila no during nung kayo ay nag-a-apply at alam po nung reference na yon, no, na reference siya, wala akong problema, tawagan ho nila. Pero hindi ho sila po pwedeng mag-divulge ng information regarding ho dun sa loan po ninyo. Pwede lang ho silang magsabi na pwede nyo ho bang pakisabi kay Juan de la Cruz na pakisagot po yung aming tawag. Ito po ang pangalan ng kumpanya namin. That's it. Ganun lang po. Hindi po sila po pwedeng mag-divulge ng information. Especially po, no, yung details ng utang po ninyo. No? Pwede niyo ho silang kasuhan ng ng data privacy. No? Kasi ho, sensitibo ho 'yun. Dapat 'yun kayo lang ho ang nakakaalam nun. No, maski nga ako kunwari tumawag sa asawa niyo kung hindi tawag dito kung hindi ho alam ng asawa niyo, di na pag pinag-awayan niyo pa. Di po ba? Maski ho asawa niyo yan, hindi na po pwedeng i-divulge yung information. May ganyan ho sa amin, no? For example, nagpunta ho ako sa isang bahay, pumatok ako, ang sumagot ho yung asawa. O, hinanap ko po yung yung kliyente, di ba? O, tapos pag sinabi, para saan yun? O, sabihin nyo lang ho yung yung pangalan ng kumpanya nyo. Ako ho si ganito, no? Nandito ho ako para kay ganitong pangalan, no? Kailangan ko lang ho siya makausap. Pero more than that, wala na ho kayong po pwedeng sabihin sa kanya. No? Kasi ho, tawag dito, yung inyong privacy. No? Kasi lahat po ng tao, may kanya-kanya hong privacy yan. No, hindi po pwede, hindi porket kapatid, magulang, asawa,
or kamag-anak, po pwede nyo sabihin yung information, lalo kung sensitive. Hindi po pwede yun. Ano po? Maano kayo, mako-complain kayo sa NPC, sa National Privacy Commission. Ganun ho yan, ha? Nilinaw ho natin yun. Okay? Ngayon, lalong-lalong hindi ho nila po pwedeng tawagan yung sinasabi nila. Kasi itong mga bugok na to, sasabihin reference, co-maker, yung pala ninakaw lang po nila sa sa contact list ninyo. Di lalong hindi nila po pwedeng pakialaman yun. Hindi nila po pwede talagang tawagan. At lalong hindi nila po pwedeng sabihin yung information ninyo o yung detalye nung nahiram po ninyo sa kanila. Lalong bawal yun. Itong ginagawa nila na ganyan, yan, may kaso sila sa National Privacy Commission. Diba? Bawal ho yun. Mariosep. Yan ang nila, yan ang gustong-gusto nilang ginagawa, yung i-invade yung privacy nyo. Ipangangalandakan sa ibang tao na kayo may ganito, may ganyan, ipapahiya kayo. Diba? Kasi nga, puro mental health lang ang inaano niya mga yan. Puro bugok yan. Huwag niyong hayaan na controlling kayo niyang mga yan. Mag-file ho kayo sa mga mag-file kayo ng complaint sa mga sa ngayon ng gobyerno. Ayan po, ipopost ko po sa sa screen. Ayan, diyan ho kayo mag-file ng ng mga complaint niyo. Ipunin niyo po lahat ng mga ng mga ebidensya po ninyo, screenshot niyo. Tapos, para po mabilis, maggumawa na kayo ng affidavit. Para pagka yan, in-email nyo sa kanila, meron na kayong kopya, meron na kayong inano sa kanilang affidavit na ito nangyari, ito ginawa, ito po yung attachments, para legal ho lahat. Ayan, dyan nyo i-send lahat yung mga, yung complaint po ninyo. Importante ho, meron kayong proof para, para matatag po yung inyong, kaso para sa laban sa kanila. Okay po? Tapos ito po yung lagi nilang pinalandakan, yung cut-off time. Okay? Uulitin ko ho, there's no such thing as cut-off sa panahon ngayon. Kasi yung online payment na maintindihan ko yan kung panahon nung unang-una pa. Kasi ang sinusunod ho namin dati, yung banking hours po, kaya may cut-off. Ang tinatawag pong cut-off, yan po is end of the month. Lahat po ng hindi pa nakakabayad during that time, dapat makabayad, masingil, at maipasok ho dun sa bank account, para ma-count siya as collection. Kaya ho tinatawag na cut-off. Okay. Ngayon ho sa panahon ngayon, wala na hong cut-off kasi online payment ho na tayo Ano pa hahabulin mong banking hours? Wala naman. Diba? Kaya nga may due date yan ulitin ko, ang due date po is 12 ng midnight hanggang 11:59. 0.59. Para sigurado tayo. Yun ho yung isang buong araw. Yun ho ang due date. Pag lumagpas doon, di penalize nyo. Diba? Pero make sure na naiintindihan ng kliyente ninyo yung penalty. At kung yan ay 10,000 pababa at hindi lalagpas sa 4 months ang hiniram sa inyo, dapat 5% per month lang nung amount due ang pwede ninyong gawing penalty. Hindi yung ginagawa nyong penalty, sobra kayong maningil. Langya kayo. 1% per day. Tapos nakabase pa doon sa sa principal amount. May siraulo kayo. Diba? Abusado kayo masyado, hindi ganun. Salbahe kayo Okay, tapos malinaw na ho tayo sa cut-off ha. Tapos yan, lahat daw ng report ifo-forward sa Debt Management Department. At posible, ito na naman, katangahan na naman nila to. Lahat ng information na nilagay mo ay matatawagan. Anong information ang tatawagan nila? Pangalan nyo, address nyo, age nyo? Kasi yun ang information nyo Natatawagan na ho ba ang pangalan, address, edad, birth date? Nakita nyo mga katangahan nyo? Bago kayo maglagay ng ng mga mensahe rito, siguraduhin nyo munang tama. Diba? Wala na nga credibility yung messages nyo. Mali-mali pa.
O, mali grammar, mali Mariosep. O, hindi ho ako grammar teacher, hindi ho ako English teacher, pero ho, dapat naiintindihan niyo yung mensahe. No? Kasi intindihin ko lang naman ho ito eh. Di ho ba? So, Mariosep itong mga bugok na to. Tapos, sasabihin pa, ano daw, matitrace pa ang ibang loan mo. Ginagawa ho yung pagtitrace ng para makita yung yung ibang mga loan, no? Sa simula po ng pagpapautang. No? Yung credit investigation. Oh. 'Di ba? Tapos gagawin niyo pagka pinorward lang sa debt management, sira ulo talaga kayo. Oh, 'di ba? So hindi niyo alam kung paano magpatakbo ng negosyong pagpapautang, 'di ba? Ba't niyo gagawin? Kung kayo maintindihan. Oh, 'di ba? Kaya ho nandyan ang CIC, ang CMAP, tsaka po ang NFIS. Oh, 'di ba? Para ma-check nyo. Kaya nga may submitting, tsaka may accessing entity sa CIC. Oh, 'di ba? O, tapos ngayon sasabihin nyo, pagka daw napunta sa sa debt management department, pwedeng matrace. Talagang matrace pa no? Yung pag ginamit yung bobo. O. Kung yan, ginawa nyo yung due diligence nyo, no? As yung proper way of credit investigation. Kung yan, meron talagang hindi na bayarang utang before, hindi nyo sana napahiram. Diba? Kung may history na pala ng non-payment, no? Dun yun sa credit investigation, evaluation. Tsaka pa lang kayo gagawa ng decision. Kayo kasi wala. Kayo mga bugok na ola kayo. Abusado. Diba? O ano gagawin nyo? Pagka-apply, nakita yung ID, o nakita yung number is connected sa sa e-wallet, ayan, padadala na ng pera. Wala nang walang kaabog-abog yun. Talagang in 5 minutes ng teteng. Oh, di sakit ang ulo ngayon after 7 days. Kasi walang information man lang na wala man lang wala naman diniscuss eh. 'Di ba? Oh, hindi niyo in-educate yung kliyente niyo regarding dun sa inyong pinahiram. Hindi niyo sinunod yung the Truth in Lending Act. O, 'di ba? Tapos ngayon gaganyan kayo, matitrace yung yung mga dating utang. Gago. Puro kayo bobo. Hindi ganyan ang pagpapautang. Kung ganyan din lang kayo magpautang, no? Isara nyo na yung kumpanya nyo. Hindi ho tama yung proseso nyo. Hindi ho ganyan. No? Wala na nga hong education, no, dito sa Pilipinas, no, sa paghahawak ng finances. Tapos ganyan pa gagawin nyo sa kliyente ninyo. Diba ba? Aminado naman ho talaga dito sa Pilipinas, hindi tinuturo sa eskwelahan yan. O, yung pag-aalaga mo sa pera, sa pag-iipon, no? Sa yung pag-aalaga mo sa inyong utang, paano mangutang, walang ganun dito. Wala tayong financial literacy dito sa Pilipinas. Tapos idadagdag niyo pa yung kagaguhan niyo na ganyan sa pagpapautang. O edi lalo na nawala na tayo ng sa finances natin. 'Di ba? Kaya maraming nababaon sa utang dahil nga wala naman nagturo niyan sa eskwelahan. Di ba? Tinuruan tayo ng mga natin, yung sa English, Math, o kung ano man subject yun, tapos kung ano yung major. Then after that, wala na. Sino magtuturo sa iyo sa pag-iipon? Sino magtuturo sa iyo sa pag-handle ng pera? Di ba? Magulang din natin. O paano natutunan ng magulang natin yun? Di ba? O, hindi nyo naisip yun. Tapos, ganyan ang gagawin nyo sa mga kliyente nyo. Kahit walang trabaho, pautangin nyo, puro kayong mga bugok. Diba? Matuto kayong irespeto nyo yung ng tao. Diba? May batas na yun. Meron ng the Truth in Lending Act, hindi nyo pa sinunod. Tapos tatakutin nyo ng ganyan, makikita yung ibang utang. Anong gagawin nyo pag nakita nyo? Diba? Wala na, napautang nyo na eh. Puro kayo bobo. Diba? Kung yan, chinik nyo nung una, simula pa lang nun doon, hindi nyo napautang kung mayroon talagang utang. Tanga. Mariosep to mga to. Oh. Doon ho sa nagpadala ho nitong katanungan na to, wala ho ko ibang sasabihin. Kundi mag-ipon ho kayo
at bayaran sa lalong madaling panahon. Kasi kaya ako sinabi sa lalong madaling panahon, para mawala na kayo ng isipin. Napakahirap po niyan, yung tinotorture ang isip ninyo. Araw-araw kayo bubulig-ligin. Araw-araw kayo padadala ng ganyang mensahe. Hindi na kayo makapag-focus doon sa araw-araw niyong gawain. Hindi na kayo makapag-focus sa pamilya ninyo. Hindi kayo makapag-focus sa trabaho ninyo. Di ho ba? Naiiba na yung routine nyo eh. Lagi nyo na lang sila iniisip eh. Di ho ba? Huwag hong ganun. Huwag nyo hong ayaan na ibang tao ang kumontrol ng pag-iisip po ninyo. Kayo ho ang meron lang karapatang kumontrol sa isip nyo. No? Pag-ipunan nyo po't bayaran. Yun lang hong gawin ninyo. No, hindi nyo ho kailangan na isipin na tama ho ba? Hindi, wag nyo ho silang intindihin kung ang paniningil ho iba. No, hindi ho ganyan ang paniningil. No, may meeting of minds po sa paniningil. May mga options na pwedeng ibigay sa inyo. Hindi ho takutan, hindi walang yaan, hindi mamamahiya, hindi ho ganyan ang paniningil. No? Hindi ho patapangan ng paniningil. Yan ho ang sasabihin ko sa inyo. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.